Imagine, inutusan ka ng tatay mong bumili ng bigas sa tindahan para sa hapunan ninyo. Dahil sa iyong kalikutan, nabitawan mo ang plastik ng bigas at natapon ito. Dahil dito, alam mong papaluhurin ka ng tatay mo sa bilao na puno ng bunggo bilang parusa o kabera ng iyong kasalanan. Pag-uwi mo ng bahay, ipinagtapat mo sa tatay mo ang nangyari at ikay lubusang nagsisisi. Imbis na paluhurin ka, binigyan ka pa niya ng tinapay at pinatawad niya ang iyong pagkakasala. Ganon din ang biyaya ng Diyos. Hi, I'm Christopher Caprente from the House of Christ Global Ministries Incorporated. Sabi sa Biblia, ang kabiyaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ipinagkalab ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Mababasa natin sa Romans 6:23, ito ay yung kamatayan. Ito'y habang buhay na pagkahiwalay sa buhay, ang Panginoon. Dahil hindi sapat ang ating buhay para sa isang kasalanan, si Jesus ang nagbayad ng kasalanan natin. Si Jesus ang tumanggap ng kamatayan na dapat ay sa atin. Hindi lang yon. Sa kanyang pagkabuhay muli, nagbigay siya ng buhay na walang hanggan. Kung walang Jesus Christ, walang gift. Kung walang cross, walang salvation. Ngunit ang regalo hindi mo pinaghirapan. Hindi mo deserve. Pero binigay pa rin sa iyo ng Diyos. Ito yung kaibahan. Kasalanan, binabayaran o kabayaran. Kaligtasan, ibinibigay o regalo. Ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan natin kay Jesus Christ. Hindi sa religion, hindi sa good work, kundi sa pananampalataya at relasyon natin kay Jesus Christ. Lagi mong tandaan, Jesus let one verse encourage and sustain you. Shalom, shalom, everyone, and God bless.